tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:43 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Mga residente sa Tugunan SJ Barn binulabog matapos muling magkabakbakan. Headlines. Lalaki nilaro ang sarili dahil sa epekto ng kape. Headlines. Tulak ng droga arestado sa Poblasyon 5 sa Cotabato City. Headlines. Babaeng tatalon sana sa bridge ng Tamuntaka naligtas ng mga kasapi ng PNP Station 3. Headlines. Top 10 regional most wanted person arestado sa North Cotabato. Headlines. Construction worker naman arestado sa bypass operation sa Libak. Headlines. Senior citizen na biktima ng hit and run sa North Cotabato hindi pa rin nakikilala. Headlines. Robar nananawagan ng pagkakaisa at aktibong pagmamahal sa bayan sa araw ng kalayaan. Headlines. Mga bagong promote na sundalo pinarangalan kasabay ng paggunita sa araw ng kalayaan. Headlines. Ilang sektor na nanawagan ng kapayapaan at mabuting pamamahala kasabay ng Independence Day. Headlines. Mas pinaigting na operasyong militar isinagawa sa Tugunan kasunod ng serya ng karahasan. Headlines. Petisyon na ibinasura ang akreditasyon ng UBJP inihayin ng BFP sa COMELEC. Headlines. Kampo naman ni Councilor Shalimar Candao, pinasinungalingan ang report ng isang radio at TV station na umano'y lumipat na sa ibang partido. Headlines. DSWD-12 Glan, LGU naglatag ng hakbang para maabot ang mga isolated na komunidad. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga po mga kasama. Ngayon po ay Sabado, June 3 o June 13, 2026. Sumasa inyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Ako yung magiging tagapagatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. At sa detalye ng mga balita mga kasama, nag-alsa baluta ng mga residente ng Sitio Gawang, Barangay Manaulanan, Tugunan Special Geographic Area matapos magkasagupa ang dalawang magkaribal na grupo ala-una ng hapon. Sinabi sa Diang Samoy ngayong umaga ni Chairman Sanim Pangato na kagagaling lamang nila sa pagdarasal ng sala ng Juman ang bigla silang maggulantang ng sunod-sunod na malalakas na putok ng baril. Dahil sa insidente, agad naman na lumikas ang mga residente patungo sa mas ligtas na lugar sa Sitio Bla at sa covered court ng Mahad Shimali. Matapos mamataan ng mga sundalo na nakapalibot na sa lugar. Kasunod ko yan, humupa na yung manakanakang putukan doon ng kahapon. Pero yung mga residente ko, yung mga hindi napiktuhan sitio, doon sila natili pansamantala. Ang nangyari kasi, sir, nabalitaan niyo siguro yung binaril dyan sa harap ng munisipyo, kinabukasan, yun na nag-operate yung mga military. Hindi ko rin alam kung yun ang dahilan. Medyo marami-rami rin ang pumasok dyan sa looban. Medyo dulo na ng barangay ko, saka barangay Balo. Tapos may parang halo-halo na yung nagka-enkwentro, pati yung mga biyak na damay rin.
Bagamat humupa na ang atensyon sa lugar, sa kasalukuyan matapos dumating si Mayor Abdullah Abbas kasama ang mga tauhan ng militar at Philippine National Police ay hindi pa rin nabatid kung anong grupo ang mga sangkot. 2 sityo ang lubang apektado sa nasabing insidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung anong mga grupo ang sangkot sa nasabing sagupaan. Yung naka-encuentro nila kung DP ba yun o yung freedom fighter ba yun o email. Inaano ko na sa kasalukuyan. Sabi, tinawagan ko na yung mga kagawad ko. Pupuntahan namin sa area ngayon. Kalagayan ng mga kalagayan ng mga sityoin ko. Bali, 2 sityo yung apektado. Sityo Gawang at saka sityo Blaan. Mahigit 1,000 na rin. Palagi kasi yung barangay Manalanan. Ganun. Dito lang sa tabing sityo lang. Mga kaanak sila. Nilinaw pa ng Kapitan Del Barrio na mayroong report na dumating sa kanya na may sugatan sa barilan matapos umanong tamaan ng bala. Sa kasalukuyan nasa kanilang mga pamilya sa karating lugar ang mga bakwit habang wala pang abiso kung maaari na silang bumalik sa kanilang mga tahanan. Hapon na kasi yun. Tapos pagkagabi, umalis din yung parang umalis na rin yung mga military. Wala pang malinaw na Pero ayon sa mga balita, may tinamaan din pero hindi pa kumpirmado. Panig ng military at saka sa kabila, mayroon na rin daw, sabi nila. Pero hindi pa rin namin pupuntahan pa namin. Namin kay Mayor kung pwede na at saka ng military. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasama, dagdag pang mga balita na iligtas ng mga tauhan naman ng Police Station 3 ng Cotabato City Police Office ang isang babae na nasa panganib matapos itong matagpuang nasa Tamuntaka Bridge ng lungsod. At nagtangka umanong tumalon pasado alas 10 ng umaga kahapon. Agad naman na rumisponde ang mga pulis matapos sa makatanggap ng impormasyon tungkol sa insidente. At agad na nagsagawa ng mainaw nga pagkikipag-usap hanggang sa napigilan ang posibleng trahedya at ligtas na naialis ang babae sa mapanganib na sitwasyon. Matapos mailigtas, agad na binigyan ng kinakailangang gamutan at suporta ang babae bago ito itinurn over sa kanyang pamilya. Samantala, muling hinikayat ng CCPO ang publiko na humingi ng tulong sa mga mahal sa buhay at ang mga kinaukulang ahensya sa panahon ng matinding suliranin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 na ho mga kasama ng umaga, dagdag pa ang mga balita. Bulilyaso naman ang isang lalaki na pinapantasya ang isang malarosas na babaeng sidewalk vendor. Nanaganap pasado alas 9 kagabi sa bahagi ng Night Market, City Plaza, Barangay Poblacion 5, Cotabato City. Ayon sa ulat ng mga kasama, ang suspek ay kinilalang si alias Mang Kanor. Nasa ustong gulang may asawa residente ng Mother Barangay Kalanganan habang ang biktima naman ay isang 30 anyos may asawa residente sa lungsod. Sinasabing abala noon ang ginang sa pagbebenta ng kanyang panindang perfume nang matuklasan ito sa isang sulok na halos subaran na siya ng tingin habang nilalaro ng suspek ang sarili. Napasigaw naman ang babae dahilan na nabulabog ang mga ito kung saan sinabi nitong binobosohan siya ng suspek. Rason umano ng suspek, hindi nito napigilan ang epekto ng kapeng kanyang ininom kaya uminit ang kanyang katawan at nagawa ang mga bagay na hindi dapat sana mangyari. Sa Police Station 1 ito dinala para magpaliwanag kung saan kalaunay nagkaroon din ng amicable settlement sa pamilya ng biktima at ng suspek. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dinampot naman mga kasama ng otoridad ang isang 78 anyos na lalaking kabilang sa top 10 na most wanted person sa Barangay Ranso, Carmen, North Cotabato. Ang suspect na itinago ang pagkakakilanlan ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest. Kaugnay ng kinakarap nitong 2 counts of rape na pawang walang inirekomendang piyansa. Matapos ang pag-aresto, isinailalim ang suspect sa booking procedures at medical examination bago ikinustodiya ng pulisya. Naghihintay na lamang ang mga otoridad sa commitment order mula sa korte para sa susunod na proseso naman ng kaso. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Arestado ng Police Station 1 Drug Enforcement Team ang lalaking tulak ng droga sa ikinasang bypass operation kahapon alas 4:20. Diyan sa bahagi ng Purok Raja Tabunaway, Barangay Poblacion 5, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 1 Chief Police Captain Anwar Mambataw ang suspect na si Mobin Abbas. Alias Den, 45 anyos, iwalay sa asawa, residente ng Purok Magsaysay sa Bagwados.
sa lungsod. Nakuhanan ng suspect ng isang maliit na pakete na naglalaman ng ininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos. Nasa kustodiya na ito ng Istasyon 1 at sasampa naman ng kasong paglabag sa RA 9165 na kakarapi ng suspect. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 na ho mga kasama ng umaga. Dagdag pang mga balita. Arestado ang isang 29 anyos na construction worker sa inilatag na bypass operation ng Libag MPL sa barangay Poblacion 1, Libag, Sultan Kudarat Province. Kinilalang suspect na si alias Ads, may asawa, residente ng barangay Kinudalan sa nasabing bayan ayon pa sa pulisya. Nakumpiska mula sa kanya ang iniinalang shabu na may kabuang timbang 2.30 grams at nagkakalaga naman ng 15,000 pesos. Inianda ng kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa suspect. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Patuloy naman na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng isang senior citizen na nasugatan matapos ma-hit and run sa National Highway na Makilala, North Cotabato sa harap mismo ng Makilala Medical Specialist. Ayon sa report, nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng matanda sanhi ng malakas na pagkakabangga. Agad namang rumisponde ang mga rescue team at isinugod siya sa Amas Provincial Hospital sa Kidapawan City upang mabigyan ng agarang medical atensyon. Samantala, patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sasakyang sangkot na agad namang tumakas matapos ang insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Naglunsad ang malawakang operasyon ng 602nd Infantry Brigade na sa Tugunan Special Geographic Area kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa Barangay Balong sa nasabing bayan. Target ng operasyon ang mga miyembro ng Armed Lawless Group na pinaniniwala ang sangkot sa mga nagdaang patangayan sa lugar. Ayon sa militar, bahagi ng kanilang akbang ang pagtugis sa mga armadong grupo upang maiwasan ang panibagong kaguluhan at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Kasabay nito ang pagpapalakas ng presensya ng mga tropa sa mga apektadong lugar. Patuloy namang nagkikipag-ugnayan ng 602nd Brigade sa mga lokal na opisyal at iba pang mga ahensya upang matiyak ang seguridad ng mga residente habang isinasagawa ang operasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nananawagan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region of Probar kasabay sa pagdiriwang ng ika-128 taong araw ng kalayaan sa publiko na palakasin ang pagkakaisa, paggalang sa kapwa at pagmamahal sa bansa. Ayon kay Probar Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesia, ang selebrasyon ay hindi lamang pag-alala sa nakaraan kundi paalala na rin sa responsibilidad ng bawat mamamayan sa paghubog ng isang mapayapa, maunlad at matatag na kinabukasan. Anya, mahalagang manatiling buhay ang diwa ng kalayaan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos para sa kabutihan ng bayan. Binigyan din ng Probar ang mahalagang papel ng mamamayang Bangsamoro sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasama. Magbabalik ko tayo, ilan lamang sa ating mga reminders. Tatak RMN. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. With real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama, tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Nananatili pa rin sa mataas na bahagi ng bulubundugin sa Barangay Badak, Datuudin, Sinsuan, Maguindanao del Norte ang dandang mga residente dahil sa pangamba na muling lumindol at magkaroon ng tsunami. Sila ay ipawang mga residente ng baybaying dagat o baybaying lugar na ng bayan na katabing bayan naman sa Cotabato City. Sinabi sa DXMY ng mga residente na lumikas umano sila dahil sa pangamba at bunsod na rin anya ng kanilang karanasan noong nananalasa ang Midnight Killer na may malaking tsunami noong 1976 kung saan marami ang nalagas sa kanila matapos umanong magkumpiyansa sa ganitong sitwasyon. Batay sa kanilang mga salaysay, abot sa humigit kumulang 300 mga pamilya mula sa 4 na sityo tulad ng Mundalay, Bual, Proper Badak at sityo Lubayda sa nasabing barangay. Ito na umano ang ikalimang gabi ng kanilang pananatili sa bulubunduging bahagi ng nasabing lugar. Nananawagan din ang mga ito ng tulong mula sa mga kinaukulan dahil hirap na sila sa kanilang sitwasyon. Kahit na nagpaabot na rin ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng DOS, ngunit hindi umano lahat ay nakakatanggap dahil sa di patukoy na kadahilanan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nakiisa naman mga kasama sa isinagawang lakad tungo sa liwanag bilang bahagi ng paggunita sa ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas ang iba't ibang sektor sa Cotabato City at Maguindanao del Norte. Nagsimula ang marcha sa Cotabato State University patungong Tantawan Park ng lungsod kung saan idinaos ang maikling programa. Sa aktibidad, inilatag ng mga kalahok ang kanilang mga panawagan para sa kapayapaan, katarungan at tunay na kalayaan kung saan kabilang sa mga isyong kanilang binigyang pansin ng pagsusulong ng malinis at mapayapang halalan sa BARM at kanilang pagtutol sa planong privatization ng Agus Pulangi Hydroelectric Complex. Samantala, tinalakay rin ng mga tagapagsalita ng grupo ang mga suliraning kinakaharap ng mamamayan tulad ng kahirapan at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kasabay ng pagdiriwang mga kasama ng ika-128 kaaraw ng kalayaan, ikinilala ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central ng mga enlisted o ang mga enlisted personnel ng bagong na-promote sa isang donin of ranks ceremony na isinagawa dyan sa may Camp Asyongko, Awang, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa pamunuan ng CSID, ang promosyon ay pagkilala sa dedikasyon, mahusay na pagganap sa tungkulin at tapat na paglilingkod ng mga sundalo. Binigyan din sa programa na ang pagtaas ng ranggo ay kaakibat ng mas sa malaking responsibilidad, liderato at pananagutan sa serbisyo publiko. Nauna rito, nagsagawa rin ng flag raising ceremony bilang bahagi ng paggunita sa Independence Day na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sa mga mensaheng ibinahagi ng mga lider ng AFP at the Philippine Army, iniikayat ang mga sundalo na patuloy na isabuhay ang disiplina, malasakit at makabayang paglilingkod bilang paggalang sa kalayang ipinaglaban ng mga naunang henerasyon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nanindigan naman ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee na ang pagpapalit o pagtatalaga ng mga OIC Base Commander na hanay ay isang pagpapalakas sa organisasyon ng MILF at ang partido nito. Itong kinumpirma sa DXMY ni BF Central Committee Information Officer Engineer Muhajirin Ali na anya ay dumaan sa masusing pag-uusap ang lahat ng desisyon ng organisasyon. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at maging mapagmatsyag sa mga nababasang impormasyon online dahil maraming nagsisilipan ng maling impormasyon sa publiko para manlinlang. Giit niya na mananatiling bukas ang information section ng Central Committee para sagutin ang hinahing ng mamamayan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nagain naman mga kasama ng manifestation and motion to deny due course ang Bangsamoro Federalist Party sa Commission on Election o COMELEC na humihiling na huwag kilalanin ang petisyon ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP para sa akreditasyon bilang dominant majority regional political parliamentary party sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections. Sa mosyong inihain nitong June 11, 2026, iginiit ng BFP na mayroon umanong procedural lapses ang UBJP sa pag-aay ng kanilang petisyon na anila
Batay sa pagdinig ng COMELEC and Bank, inamin umano ng kampo ng UBJP na naihain ng petisyon noong May 13, ngunit ang pagbabayad ng docket fees ay naisagawa lamang noong May 16 na lampas na umano sa itinakdang deadline. Gid ng BFP, ang hindi pagsunod sa tamang proseso partikular sa pagbabayad ng kaukulang bayarin sa takdang panahon ay maaaring magresulta sa hindi pagtanggap ng petisyon. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng COMELEC hinggil sa mosyong habang inaasahan din ng magiging tugon ng UBJP sa mga aligasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, formal ng kasapi ng Bangsamoro Federalist Party, sina Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw at 6 na miyembro ng Sangguniang Panlungsod kasunod ng kanilang oath-taking ceremony na isinagawa kahapon. Kabilang sa mga sumama sa alkalde sina Councilor Florante Popoy Formento, Dato Ray Sema, Michael Datumanong, Anwar Malang, Muhammad Ali Mangelen at ng iba pa. Sa payag ni Mayor Matabalaw, utang na loob pa rin umano ang nananatili sa kanya sa kabila ng paglisan sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP. At git niya na dumaan sa masusing pagpapasya ang kanyang naging desisyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nilinaw naman mga kasama ni Cotabato City Councilor Shalimar Candao na hindi totoo ang report na kabilang na siya sa mga opisyal na umano'y lumipat ng political party. Ayon sa payag, nananatili siyang membro ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP at hindi nagbago ang kanyang paninindigang pampolitika taliwas sa naging payag ng isang radyo at television outlet sa Cotabato City. Binigyan din sa paglilinaw na patuloy na nakahanay si Councilor Candao sa mga prinsipyo at adhikaing kanyang paninindigan bilang halal na opisyal. Samantala, hinihikayat niya ang kanyang kampo ang publiko na maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at ituon ng pansin sa mga programang nakatuon naman sa kapakanan ng taong bayan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, nagsagawa ng courtesy visit si Mindanao State University Maguindanao Chancellor by Hejira Nefertiti Limbona kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity OPA Pro Secretary Mel Senen Sarmiento upang talakayin ang mga umiiral at planong pagkikipagdulungan ng universidad sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro. Sa pagpupulong, inilahad ni Chancellor Limbona ang mga natapos at kasalukuyang programa ng MSU Maguindanao na sumusuporta sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement ng Bangsamoro o CAB at United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security. Pinuri naman ni Secretary Sarmiento ang mga inisyatibang ito dahil sa malaking ambaga ng mga ito sa pagpapatatag ng kapayapaan sa riyon. Tinalakay rin ng dalawang panig ang pagpapalawak ng kanilang mga programa upang higit na mapakinabangan ng mga komunidad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, alas 8:06 na pala ng umaga. Balik tayo bago tayo magpapaalam. Good morning kay Sir Sultan Banjo Mampon Alhaj. Magandang umaga rin kay Mads Ambag at sa iba pang mga nakikinig nanonood this morning. Mapya mapita ho. Magpapaalam na ako sa inyo mga kasama. Wag ho kayong alis. Susunod na ho ang programang Tudulan ni Bapa. Hatido sa inyo yan ang tanggapan ni Member of Parliament Abay Ali Sansaluna Caron at suporta naman din ng tanggapan ni Member of Parliament Attorney Omar Yasosema. Ngayon po ay Sabado mga kasama, 13 sa buwan ng June 2026. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating news center, Radyoman Juldi Mapalaw, sa ating technical, sa technical si Radyoman Danilo Dani Malaran, sa digital naman si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ito pong inyong lingkod, Radyoman F. Sabang, magandang umaga, tatak, RMN. Radyo mo nationwide.